Santa na patay na, itinaas ang kanyang kamay sa araw ng kanyang libing. Praise be God through His saints. Ito po si Santa Margarita di Castello, patron ng mga iniwan, inabandona at iwinaksin ng lipunan. Siya po ay ipinanganak ng bulag, kuba at maliit. Sinasabi pa nga na maikli ang isang binti nito kumpara sa isa pa nitong binti. Pero ang ini-expect talaga ng kanyang mga magulang ay isang malusog na batang lalaki ang kanilang magiging anak. At dahil nga sa kapansanan ni Santa Margarita, siya ay itinago ng kanyang mga magulang sa publiko. At noong 6 years old siya, sa hindi inaasahang pagkakataon, merong nakakita sa kanya. Kaya ang ginawa ng kanyang ama, pinagawan siya ng kwartong walang pintuan na nakadikit sa may simbahan. Meron lamang itong 2 bintana or 2 butas. Yung isang butas, dinaraanan ng kanyang pagkain, habang yung isang butas naman, doon siya nakikinig ng misa at tumatanggap ng banal na komunyon. Yung pari nga doon sa simbahan ang naging guro ni Santa Margarita. At noong 16 years old na nga siya, nag-pilgrimage sila ng kanyang mga magulang doon sa simbahan ng mga Franciscan, kung saan sinasabi maraming mga himalang nangyayari. Nagbabaka sakali na gumaling at milagrohan itong si Santa Margarita. At dahil nga hindi siya gumaling, iniwan siya ng kanyang mga magulang at tuluyan ng inabandona. At para mabuhay, siya po ay namalimos hanggang sa dumating yung panahon na nagpakupkup siya doon sa mga Madreng Dominican. At kinalaunan nga, siya ay naging miyembro ng Third Order ng mga Dominicans. Marami din nga siyang mga himalang pinerform nung siya'y nabubuhay pa. Sinasabing siya'y nakapagbuhay ng mga patay at meron ding gift of prophecy. At maituturing din siyang patron laban sa sunog. At nung nabubuhay pa siya, sinasabi niya rin kung alam niyo lang kung ano yung nasa puso niya. At nung in-examine nga yung kanyang katawan, pati na rin yung kanyang puso, merong 3 perlas na nakita sa kanyang puso na merong mga simbolismo at imahe ng Sagrada Familia. Kaya naman sa kanyang iconography, meron siyang hawak-hawak na puso na merong 3 perlas. At maging ang kanyang pangalan na ibinigay sa kanya ng kanyang nurse ay nangangahulugang perlas. At sa araw nga ng kanyang libing, nagkaroon ng diskusyon sa pagitan ng mga pari at ng kanyang mga tagasunod kung saan siya dapat ilibing. Dahil sinasabi ng mga tao na dapat siyang ilibing doon sa simbahan. Dahil itinuturing na nga siya ng mga ito na isang santa. At habang nagkakaroon ng diskusyon, merong isang babae na daladala niya yung kanyang anak na merong sakit. At matagal na rin itong hindi nakakalakad. Itinabi niya nga ito doon sa may kay Santa Margarita at nagdasal na pagalingin yung kanyang anak. At sinasabing itinaas ni Santa Margarita ang kanyang kamay at pinagaling ang bata. At dahil sa milagrong ito, napagkasundo ang ilibing siya sa loob ng simbahan. At alam niyo ba, bago ako mag-record ng video ito, umuulan dito sa amin. Nagdasal ako kay Santa Margarita na pahintuin niya muna yung ulan. Patapusin niya lang akong mag-record. And yes, biglang tumigil yung ulan dito sa amin. Kaya every time na magre-record ako na umuulan, ini-invoke ko yung santo or yung Marian title ng Mahal na Birhen na aking i-feature. Para nang sa ganun, hindi masyadong marinig sa video yung tulo ng mga ulan. Wala lang, share ko lang. This is your Hermana reminding you choose to be happy and choose to be holy. Thank you.